baby. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me, about our love. She gon' love you like summer 15. Hold tight. Hello everyone! Good morning! So, today is our first full day dito sa Bacolod at currently mag-11 na. So, actually, kanina pa kami gising. We are pretty chill since nag-rest talaga kami kasi kahapon wala kami masyadong tulog. And today, ang pupuntahan natin is SM Bacolod. Mag-withdraw lang ako dun. And also, pupunta tayo sa Manukan Country, which is yun yung ating launch. And then, mag-art district tayo and also the ruins. And also, may pupuntahan din tayong mga cafe later on dito sa Bacolod. And I'm very excited. Sobrang chill lang ng itinerary namin. Hindi kami yung type of traveler na parang kailangan lahat ma-check off on the bucket list. Although may mga ganun talaga, I totally get it. Pero ganun lang siguro yung preference namin. I'm getting ready and nagme-makeup lang ako. Since medyo mainit ngayon guys, which is thank you Lord kasi mas gusto na namin yung mainit kaysa sa umuulan. Kasi pag umuulan ng hassle, maglalagay lang ako ng light makeup since ayoko nang masyadong heavy on my skin. Nagpasabay din ako kay Diana, yung kaibigan ko. Hello Diana if you're watching. Ng heroin make sa Japan. Kasi nag-Japan siya recently. Kinuha ko lang to sa kanya pagka-umi ko. And then, eto, ayan, gagamitin ko siya. Yung bili ko sa kanyang color is yung brown. Kasi gusto ko yung brown lang na mascara. So, sobrang ganda nito. Na-try ko to before kay Achi Maris. Hello, Achi Maris, if you're watching. Yung episode ko ngayon na nasa US na. Ayan, nanonood yun lagi ng vlog ko. Sabi ni Mama. So, gagamitin ko lang tong heroin make. This is now my makeup. Ayan. Very simple lang. I just use concealer and then sunscreen. Yung Hikari. Hikari, tsaka yung COSRX. Tapos concealer. And then, gumamit ako nitong Upmake na powder. Ito yung register niya on my skin. Nakita ko to kay Hazel King tsaka kay Mami Heidi. Kasi parang na-curious ako sa finish niya. And ang ganda niya. Like, powder foundation siya. Pero, it looks natural on the skin. Ayun, nakita nyo. Tsaka maganda siya sa oily skin, I must say. So, I'm in the shade 13.5N. Ayan. Looking at the mirror, pantay naman siya. Mukha lang siyang maputi talaga tingnan sa camera. Pero, pantay naman siya sa skin tone ko. And sobrang daming shades na to. I believe nasa 20 shades. And, ang ganda talaga niya. Like, as in. Hindi ako nagpa-powder foundation kasi ayoko nung kiki tayo pagdating sa balat. Pero, ito hindi siya ganun. So, nagamit ko na to siya few times already. But I still use the Obsidy pang retouch, ganyan. Or minsan pag ayoko ng medyo may coverage. Ito may coverage siya, pero very natural on the skin, if you know what I mean. And then, yung ginamit ko na yung mascara na pinadala ko kay Diana, na heroin make. Napabili ko pala yung, yung lengthening, dapat yung volume and lengthening. Nagkamali ako ng send sa kanya ng picture. Pero anyway, yan, very natural on the skin tuloy, on the eyes. Like, parang buhay yung mata mo na hindi minalagay kang mascara. Parang ganun yung atake niya. Ayan, heroin make. Hello everyone! So, nandito na kami sa Manukan Country. Ayan siya. Dito kami sa May Aidas. Mahilig nga kami sa chicken inasal ni Patrick. That's why this is our chicken inasal number 2. And very famous tong Aidas. Actually, meron sila sa Makati. Sa May Makati Square. Meron din sila sa Tanawan. Based dun sa, sa poster nila sa Batangas. Hindi ko actually alam kung saan sa Batangas. And sabi ni kuyang driver kanina sa Grab, eto daw Manukan Country dito is hindi talaga ito yung lugar niya. Which is, yung dati niyang place is nire-renovate daw. And SM na daw yung
magha-handle nun or magma-manage yun moving forward. Kaya pansamantala, ito sila sa may parking area. So ito yung binook na namin na location sa Grab. Ayan. And we are currently waiting for our orders. Tapos alam nyo ba mga B, one thing na napansin din namin dito sa Bacolod, parang everything is so chill, hindi siya chaotic. Kumpara sa Metro Manila, sabi nga ni Patrick, nag-uusap kami, parang kahit may sasakyan, pero parang controlled siya. Not sure pero yun yung napapansin namin since mula galing kami kahapon sa airport. From airport to our Airbnb, yung travel time lang is around 25 minutes to 30 minutes or less than 30 minutes to tingka 16 kilometers. Pero kung sa Manila yun, parang mahigit 2 hours na ako. Kain po. Hindi, papakita ko lang. Parang parang mas may asim siya. No? Hindi, parang the chicken yung mismo, mas may asim siya kaysa sa na sauce. No? Yung garlic rice ito, parang may timpla talaga. Hindi yung parang binudburan lang ng garlic. Tapos ito parang mas roasty yung niya, chicken niya. No? Opo. Iba rin yung atakan yung dinain nila. Para siyang may pandan. Para siyang may pandan. Diba? Tanglad. Ayun, tanlad pala. Para siyang may tanlad, guys. Hindi siya yung parang typical na sa Manila na parang lang sa na manamis. Hindi siya ganun. Masok na kami dito sa loob ng SM and ang laki pala ng SM dito mga B. Ayan o. Pagka siya, parang may pagka MOA vibes. Ayan o. Ay maraming shops. May Vikings, may Italianis. Ayan. Kita niyo dyan mga. Super dami. Tapos may fully booked din. And maraming tao ngayon kasi graduation ata. Kasi dami-daming nakikitang nakatoga. Parang mas masaya dito kaysa kahapon sa Ayala Malls. O baka gabi na lang din kasi kami pumunta kahapon sa Ayala Malls. Magpapahatima. Ang tawag na hatimaho. Huh? Basta yun, magpapalipas oras muna kami dito. Tapos mamaya magka-cafe tayo mga be. Everyone. So we are here sa may common house na nahanap lang din namin dito malapit sa Bacolod. And medyo malapit-lapit siya ng konti from SM. So what we got is Ube Cloud Matcha ako, si Patrick. Ano in order mo, B? Muscovado latte kanya. So let's try later on. And after neto, we are going to Art District. Okay, so ito yung in-order natin, yung Ube Cloud Matcha. I think yung ginamit nilang milk is coconut, tapos may cloud foam siya on top. And I'm so excited to try. I think 180 lang po, mga baby. Tapos ito yung kay Patrick, Muscovado Latte. We asked kung originated siya dito, and sabi ni Sir, ito na barista, dito daw, in-house daw nila yung syrup na ginamit nila for the Muscovado Latte. So, we are so excited to try. Hanap lang namin ito. Saan ito nahanap? Sa Google Maps or saka sa TikTok. So, ayan. So, medyo maingay dito mga B. Medyo maingay dito. Kaya naka-microphone ako. Wow! Yung lasa niya, yung coconut niya, hindi siya super duper tapang. Pero it somehow combines dun sa flavor ng matcha. The flavor of the matcha is a bit on a nutty. Hindi siya yung matcha na mapaita, na parang very astringent. Hindi siya ganun. And nag-a-add ng kick or parang nag-a-add ng added layer of flavor yung Ube Cloud on top. For the sweetness naman, I think tama lang siya. It's not too sweet. Meron, tamis ako nalalasahan pero not so much. So, tikman naman natin yung Muscovado Latte na in-order ni Patrick. Sarap. Oh my God, ang sarap guys. Alam mo yung, where it's on a sweeter side, it's sweet. Tapos yung type of coffee niya, parang fruity, nutty. Parang siyang hindi siya sunog, ganun. Nagko-complement siya all together. Although it's on a sweeter side, Sarap.
kami sa Art District and tumila na yung ulan. Although di naman masyado malakas, thank you Lord. Medyo parang drizzle lang siya. Itinala kami sa Grab. Yung Grab pala dito mga nag-range siya around 104 pesos, 170. Depende sa layo. Yung pupuntahan namin parang around from here mga 5 kilometers pa or more. Medyo malayo, di ko sure, pero mga ganun. So, mas mura yung Grab dito kumpara sa Metro Manila. Pero from airport to our accommodation, mga nasa 400 plus yung binayaran ko. Kasi malayo siya, 16 kilometers. So, ito yung Art District. Hindi pa naman siya nalilibot kasi nag-CR na kami. Pero ayun yung Aida's Kitchen. Aida's Chicken din na meron dito sa Art District. Ayan. Pumasok kami mga be sa loob ng Orange Project. Kaso bawal kasi mag-video. Picture lang sa phone. So, kaya hindi ako nakapag-video. Siguro I'll pop up on the screen yung mga picture or you can also visit on my Instagram. I might post it. Di kasi ako siya nagpo-post eh. Kung itsura ito yan. Mga creative spot siya. Di ako magaling sa art eh. Kasi ako artistic. Ayan, mga ganyan. Ayan. Para siyang, ano man tawag sa ganyan? Abstract ba yun? Di ko sure eh. Kung hindi siya yung one structured lang na art. Pero iba't iba siyang klaseng art. Ayan, mga ganyan. So, ganyan yung dito. And, ganyan lang kami nakalabas kasi umuulan kanina. Guys, tingnan nyo guys, ang kukit ng mga ano dito. Charms. 110 pesos each. Buang-buang. Ayan. Bumili lang ako dito mga binang kitchen. Bibigay ko kala Shine. Tsaka kala Diana and Ruth. So, ayan yung mga artwork dito. Sobrang cute. Katulad nito. Ayan. Sobrang cute. Mas funny nito. Ayan. Ayan siya. Mga B. Hindi kami natuloy sa The Ruins kasi meron silang private event ngayon. So, hindi sila kasi nagpapapasok pag may private event or parang inarkilahan yung place nila. Kaya, bumalik na lang ulit kami dito sa aming Airbnb. And ayun, medyo nasira actually yung itinerary namin. I mean, kumbaga, yung plan namin hindi siya nasunod kasi dapat ngayon namin gagawin lahat ng mga dapat naming puntahan or gusto naming puntahan dito sa Bacolod. Pero ganun, hindi natin yun kontrolado. Actually, medyo nasad ako. Nasad! So, ang gagawin naman namin today, nagpahinga lang kami ng saglit dito sa Airbnb namin ay magka-cafe ulit kami. So, pupunta tayo sa Slow Bar, SLO Slow Bar Cafe, around din dito sa Bacolod. Malapit lang siya dito sa Cityscapes. So, lalakarin lang namin. Hello everyone, we are here sa Sharine's Kansi House. And isa to sa mga famous na Kansi House. Kansian. Dito sa Bacolod. Ayan. So, what we got is sizzling kansi. Kasi parang wala nito sa Manila or wala talagang ganito sa Manila. Oh, so, dito talaga siya namin. And ang bango niya nung sinurve. Ayan, yung sauce. Napakabango. Parang flavorful. Sa tingin ko pa lang ha. And buttery yung ano niya. Tapos thick yung sauce niya. Ayan. Tapos meron silang free soup na kansi. Actually, treatment ko na sa kanina. Grabe, iba yung lasa. It's very soulful type of soup. Alam mo yung lasa niya, parang talaga siyang fusion ng ng sinigang at bulalo. It's very good, sobrang sarap, and ang lambot ng beef. Ayan. So, let's eat. Kain tayo.
Ang dami ng serving ng kanin. Malaki siya. Sarap. Now I know how sizzling can see taste like. Pakita ko sa inyo guys. So, ito yung, hindi na siya super maganda tingnan. Pero ayan, hinalo ko na siya sa rice ko. And ang sarap niya talaga. I promise. Like, iba siya sa panlasa ko. Like, hindi mo siya, sabi nga ni Patrick, hindi siya comparable sa sisig. Iba kasi yung sisig. Iba rin yung sisig kasi marami ng variation. Pero ito parang, ito lang talaga siya sa Bacolod. Alam mo yun, like, isa talaga tong place na dapat mong puntahan. And I am happy na trinay namin to. Kapag alam nyo ba mga be, yung feeling na mainit na yung panahon, pero sarap kasi yung kamsi talaga nila, like parang dead mo sa init. So, full ng lasa niya, to think na hindi naman ako mahilig talaga sa soup. Nagkansin na kasi kami before nila Patrick, sa JT's. Pero iba yung feeling pag nandito. I mean, masarap din naman yun, pero for me, parang mas authentic yung lasa na to. Tsaka parang mas umami siya, ganun. Like, masarap talaga, like I swear. As a person na, hindi rin ako masyadong ngayon sa bulalo, pero ito, ang sarap talaga. No joke. Our next stop is dito sa Luisa's Fried Chicken. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan siya mga be. Yan. We order lang yung half, which is this one. Yan yung in-order namin. Hindi namin naman kakain to ngayon, pero may midnight snack namin or breakfast for tomorrow. Nirecommend lang kasi sa amin to nung Grab driver na sinakyan namin nung galing kaming airport. So, binigyan niya kami ng mga food recommendation. Kaya sabi namin, try namin since malapit na rin siya sa Sharine's Kansi House. So, ayan. Might as well try na natin. Actually, marami sila ditong choices. Also, sabi ni Patrick, yung owner daw nito is friend ni Chef JP. Napanood daw niya sa vlog ni Chef JP. Ayan, kaya na-intrigue din siya i-try. Ano masasabi mo? Ayaw niya magsalita. Ayun. Hindi pa rin siya makaget over kanina. Although ako rin naman, sa sarap nung kansi kanina na Zisling, ang sarap talaga as in 650 pesos. Pero feeling ko kaya siya sa mga 3 to 4 person. Pero syempre, dalawa lang kami, kaya inubos namin lahat. Now here sa Ayala Malls. Kasi nagpa-picture lang kami dun sa may Haro Studio. Kasi ang cute nung picturean. Like may 0.5 and all of that stuff. So, insert ko na lang yung pictures ngayon para makita nyo. So, ayun. Nagpa-picture lang kami. 150 pesos lang siya dalawa. Life update. We are now at our accommodation. At home, sasabihin ko. So, yung last clip was nung nagpa-picture kami or I believe yun nasa Ayala Malls Capitol kami. Sobrang lapit lang kasi dito mga B. Like siguro mga 15 to 20 minutes walk. Depende kung gaano kayo kabilis maglakad. Pero kami mga 15-minute walk lang siya. Eh, nagpa-picture lang kami doon ni Patrick sa Haro Studio. Na photo booth lang naman. So, ayun. Para may remembrance kami. Tapos, alam nyo ba kanina, medyo nababalisa na ako. Kasi, pag nagfi-film ako dito sa DJI ko, nagko-corrupt yung file. Like, nagfi-film siya, nag-work siya. Pero, pag nagsisave na siya, kumbaga hindi siya nagsisave. As in, corrupted talaga siya. So, sabi ni Patrick, since magaling nga siya sa mga technical stuff, i-download ko daw lahat ng videos ko. Yung clips ko kanina. And then, tsaka namin i-reformat. Tapos, mag-record ulit ako. Which is yun yung ginawa namin. And, ayan, nakakapag-vlog na ulit ako. Buti na lang talaga, meron akong kasama ditong techie na magaling sa mga ganyang bagay. Kasi, akala ko bibili na naman ako ng panibagong SD card. Ayun lang naman yung mini life update na nangyari sa akin kanina. And, sobrang sarap na mga kinain ko kanina. Although, ayun nga lang, di tayo nakapag-The Ruin. So, hopefully, bukas ay mapuntahan na natin siya kasi tomorrow is our last full day dito sa Bacolod. Your baby.